Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 61, Kritikal na Sandali. Sa lalim ng gubat ng Ancient Mountain, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumakbo ng napakabilis. Ang kanyang bilis na maihahambing sa Xingju Stormwind Technique, siya ay isang lalaki na may mahabang itim na buhok na may parisukat na hugis ng mukha, isang pares ng makapal na kilay at malalaking mata. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng makapal na mamamatay tao na aura, at ito ay ang Netherworld Palace Elder na sumubaybay sa Xingju Trail kagabi. Pinatay ni Xingju ang kanyang dalawang elder sa Netherworld Palace, sa totoo lang para sa kanya ay wala ito. Gayunpaman, siya ang pinuno ng misyong ito, kapag bumalik siya sa Netherworld Palace, hindi maiwasang makatanggap siya ng pagsaway. Sa makatuwid, sa sandaling ito siya ay galit na galit. Pagkatapos ng isang gabing paghahanap, sa wakas ay nalaman niya ang lokasyon ng Xingju. Sa makatuwid sa oras na ito, ang kanyang bilis ay tumataas sa tuktok. Weng weng weng. Ngunit sa sandaling iyon, dalawang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, pagkatapos ng malapitang tingnan ng hindi inaasahang ito ay dalawang malakas na nagniningning na mga bakas ng palad na papunta sa kanyang direksyon. Humph. Gayunpaman, nakaharap sa dalawang nagniningning na palm print na ito, malamig na umungol ang matanda sa Netherworld Palace. Hindi siya umiwas, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kanang palad, at ang mga sinag ng liwanag ay tumama sa kanyang kamao, nagkaroon ng malakas na putok, na ang dalawang nagniningning na palm print ay nabasag sa pira-piraso. Labas. Matapos basagin ang nagniningning na print ng palad, ang lalaking iyon ay hindi na umuusad ngunit nakaharap sa lugar na iyon kung saan ang malakas na liwanag ay kinunan. Hahaha, talagang kapakipakinabang ang Netherworld Palace na ligaw na ilong ng aso. Matapos sumigaw ang lalaki, biglang lumabas ang isang batang figure mula sa makapal na damo at tumalon sa isang mataas na puno ng kahoy. Natural, ito ay si Xingju. Sa huli, gusto ni Xingju na tingnan kung sino ang dumating para hanapin sila, ngunit pagkatapos nalapitan ng taong ito, naramdaman ni Xingju ang isang malakas na aura ng pagpatay na ipinadala niya. Kaya't siguraduhin ni Xingju na ang taong ito ay dapat na tao sa Netherworld Palace, upang maiwasan itong makalapit sa kuweba. Pinili ni Xingju na atakihin siya. Bata, pinatay mo ba ang dalawa kong matatanda sa Netherworld Palace? Matapos sukatin ng lalaking iyon si Xingju, malamig niyang sinabi. E ano ngayon? Bahagyang ngumiti si Xingju, at sinabi ito ng walang takot. Alam ni Xingju na kahit sinabi niyang hindi ang lalaking iyon ay hindi maniniwala sa kanya dahil sinusubaybayan niya ang kanyang aura at dumating. Sa makatuwid, direkta niyang inilapag ang kanyang mga card sa mesa, sa isang tiwala na paraan. Mabuti naman mabuti, matapang kang bata, alam mo na sinusubaybayan kita, kaya bakit hindi ka nakatakas, sa halip ay naglakas loob na magpakita, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Ngunit hindi mabilis na inatake ng lalaking ito si Xingju ngunit nakangiting tanong. Takot sa kamatayan. Wala ang dalawang salitang iyon sa aking diksyonaryo. Sumulyap si Xingju sa kanya at nginisyan. Nako, kung ganoon, gusto kong makita, sa huli, natatakot ka ba sa kamatayan o hindi, o nagpapanggap na hindi natatakot sa kamatayan? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, agad na binawi ng lalaking iyon ang kanyang ngiti at malamig na sinabi. Agad na humawak ang kanyang kanang kamao, at sinuntok ito kay Xingju. Gayunpaman, ito ay tila isang ordinaryong kamao, nagpadala ng isang malakas na martial chi, at hindi ito mas mahina kaysa sa Biting Wind Palm ni Xingju. Biting Wind Palm. Natural na naramdaman ni Xingju ang mabangis na martial chi na ito, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Bang! Ang nagniningning na palm print na iyon ay bumangga kay martial chi, at nagpadala ng mga ripple ng enerhiya. Nakita ang energy ripple na napakabilis na kumalat, nakaramdam si Xingju ng paghanga sa lakas ng martial sovereign. Hindi inaasahang matatalo ng ordinaryong hit ang kanyang Biting Wind Palm. Ito ang agwat sa pagitan ng mga ranggo. Ngunit sa oras na ito, nalaman ni Xingju na biglang nawala ang lalaki, at kasabay nito, isang malakas na lakas ang papalapit sa kanya mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangan sabihin, ito ay dapat na ang tao. Humph. Malamig na umungol si Xingju, tumalo ng kanyang figure, at umalis sa dati niyang posisyon, kasabay ng pag-ikot ng kanyang katawan, at muling binitawan ang dalawang nagniningning na palm print. Sa sandaling ito, nalaman ni Xingju, ang lalaking iyon na nakatayo sa lugar kung saan siya nakatayo lang, at siya ay mapanuksong ngumiti. Bang! Sa isang malakas na tunog, sa hindi inaasahang pagkakataon ay matagumpay na natamaan ni Xingju ang katawan ng lalaking iyon, nang makita ang makapal na usok na iyon sa kanyang harapan, nakaramdam ng saya si Xingju. Nang kumalat ang makapal na usok, ang lalaking iyon ay tumalon mula sa makapal na usok na iyon, at sinuntok si Xingju. Ngunit sa pagharap sa napakabilis na lalaking iyon, nagbago ang ekspresyon ni Xingju, dahil, sa ganitong kalayuan, hindi na iwasan ni Xingju ang pag-atake ng lalaking iyon, kahit na ang patuloy na pag-iwas ay imposible. Bang! Isang mahinang tunog, ang kamao ng lalaking iyon ay tumama sa dibdib ni Xingju, at si Xingju ay nakaramdam ng hininga, isang sariwang dugo mula sa loob ng kanyang katawan, sa wakas ay nag-spray mula sa kanyang bibig. Isang spray ang tumama. Si Xingju ay parang silang saranggola, pagkatapos lumipad sa himpapawid ng ilang metro, pagkatapos ay nahulog sa lupa. Puchi! Di man ito ba ang lakas ng advanced rank martial sovereign? Matapos bumagsak si Xingju sa lupa, muli siyang sumibol ng isang bibig na dugo at medyo mahirap paniwalaan ang sinabi. Ano man ang mangyari, mahirap paniwalaan si Xingju na napakalakas ng tao, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ginamit niya ang kanyang katawan para iwasan ang dalawang Biting Wind Palm attack ni Xingju.
At ngayon lang mula sa kanyang suntok ay naramdaman ni Xingju kung gaano ito kalakas kung sa oras na iyon ay hindi niya ginamit ang martial chi para protektahan ang kanyang dibdib, marahil ay hindi na muling makatayo si Xingju. Anong mali? Di ba ngayon ka lang nakaramdam ng sobrang galing? Saan napunta yun? Ang lalaking iyon ay dahan-daang naglakad patungo kay Xingju habang nanunuya. Nakita ang lalaking iyon na dahan-daang lumakad papunta sa kanya, hindi sumagot si Xingju, mabilis niyang ginamit ang kaluluwa sa kanyang katawan, at gumamit ng pagpapagaling ng kaluluwa, kasama ang kapangyarihan ng kaluluwa na patuloy na nagpapalusog, ang sakit sa dibdib ni Xingju ay nagsimulang bumagal, at maya-maya ay unti-unting bumuti ang kanyang katawan. Bahagyang hinawakan ni Xingju ang kanyang kanang palad, at handang gamitin ang Kotso Sword anumang oras, para maglunsad ng sorpresang pag-atake patungo sa kanya. Kumatok ka Quiver, hindi man lang masabi ang salita. Para mapatay ko ang dalawang tagapamagitan kong Martial Sovereign Elders, akala ko makapangyarihan ka, pero sa totoo lang, basura ka. Panunuyang sabi ng nasa katanghaliang gulang na iyon. Ngunit sa oras na ito nang papalapit siya kay Xingju, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanan. Kamao, at handang patayin si Xingju. Ngunit nang lumapit ang lalaki, nini siya ni Xingju, at naisip ang gumalaw, ginamit niya ang Stormwind Technique, kasabay nito, ang Kotso Sword ay napakabilis na namuo at nabuo sa kanyang kanang kamay, at pagkatapos makumplito ang paggalaw na ito, kumikislap siya. Nang malaman ng lalaking iyon, alam niyang may mali. Ang Kotso Sword sa kamay ni Xingju, nagdala ng mga alon ng malakas na hangin at humampas sa kanya, tingnan ang napakabilis na Kotso Sword, ang lalaki ay kinabahan. Ang dati niyang pagmamataas na ugali ay nawala, gayunpaman, ang tugon ng lalaking iyon ay napakabilis din, pagkatapos niyang malaman na may mali, pabilis siyang umiwas sa likod, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mapuno ng itim na usok, pagkatapos kumalat ang itim na usok, ang kanyang bilis ay napakabilis. Mabilis lumaki. Humph. Tulad ng inaasahan gumagamit ka rin ng movement na martial skill. Nakita ni Xingju ang katawan ng lalaki na natatakpan ng itim na usok, malamig na sabi. Noong nakaraan, kapag ang lalaking iyon ay palihim na umatake kay Xingju, mabilis ang kanyang takbo, sa oras na iyon ay naghinala na si Xingju na ang lalaking ito ay dapat gumamit ng movement ng martial skill, at ito nga ay gaya ng hinala ni Xingju. Gayunpaman, nang makita niyang hindi inaasahang umiwas ang lalaking iyon sa Kotso Sword, naging malupit ang mukha ni Xingju. Mahigpit na hinawakan ng kanang kamay ni Xingju ang Kotso Sword, pagkatapos ay napakabilis na bumuhos ang martial chi sa Kotso Sword, at kasama ng martial chi na patuloy na umaagos, ang Kotso Sword na iyon ay nagpapadala ng itim na sinag ng liwanag. Kotso Sword, sword chi na may malakas na sigaw, sinisikap ni Xingju na gamitin ang itim na espadang chi na iyon, at pagkatapos ay napakabilis na kumilos patungo sa lalaking iyon. Pagharap sa mabilis na sword chi na iyon, halos hindi makaiwas ang lalaking iyon, naramdaman din niya na nakakatakot si sword chi. Agad niyang iniunat ang magkabilang kamay, at pagkaunat ng magkabilang palad niya, mula sa gitna ng palad ay lumitaw ang isang layer ng transparent na kristal, sa wakas ay binalot ang buong katawan niya, nabuo ang isang kristal na kalasag. Dati nang iligtas ng itim na buhok na Netherworld Palace Elder ang nauutol na disipulong iyon, ginamit niya ang defense na martial skill. Bang! Weng weng weng! Matapos matamaan ng Black Sword Chi ang transparent na kalasag na iyon, gumawa ito ng isang malakas na dagandong, kasabay nito ang isang malupit na enerhiya na umaagos ng napakabilis na kumalat, ang mga alon ng enerhiya na ito ay pumutok kay Xingju ng napakalayo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Bagamat matagumpay niyang naharang ang itim na espadang iyon na si Chi. Gayunpaman, ang itim na Sword Chi Light ay hindi nawala at patuloy na dinurog ang kristal na kalasag na iyon. Pagkatapos ang kalasag na iyon ay magsisimulang magpadala ng isang malakas na tunog ng friction, at patuloy na nagpapadala ng isang nakasisilaw na spark. Ang itim na espadang chi na iyon ay unti-unting lumiit, gayunpaman, ang kristal na kalasag na iyon sa wakas ay nawala, at ang Black Sword Chi na iyon ay walang awa na tinamaan ang katawan ng lalaki. Bang! Sa pagkakataong ito lamang, ang itim na espadang chi na iyon ay hindi direktang pinatay ang lalaking iyon tulad ng pagpatay sa itim na buhok na elder, ngunit pinutol lamang ang katawan ng lalaking iyon, at nagpadala ng mahinang tunog, at pagkatapos ang lalaking iyon ay bumubulwak ng isang bibig na dugo, at lumipad pabalik, sa wakas nahulog sa gubat. Magtagumpay! Nakita ni Xingju ang lalaking iyon na napakabilis na lumipad, at sa wakas, nahulog sa gubat na walang katiyakang sinabi. Hindi niya alam kung matagumpay na napatay ng kanyang pag-atake ang lalaking iyon o hindi. Puchi. Muling bamyubyula si Xingju ng isang subo ng dugo, at mahinang bumagsak sa lupa. Sa ngayon ay namumutla ang mukha ni Xingju na parang puting papel, ang kanyang panloob na bahagi ng katawan ay nasa gulo, naramdaman na lamang niya na ang kanyang buong katawan ay sisabog, ang nakakatusok na sakit ay kumalat kay Xingju sa buong katawan, at ito ang kinahinatnan ng paggamit ng sword chi ng pilit. Sa ganitong estado, hindi magamit ni Xingju ang kanyang kaluluwa, ang tanging magagawa niya ay maghintay para sa masakit na pakiramdam na ito ay unti-unting mawala. Bata, anong magandang paraan? Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang boses na pinakaayaw marinig ni Xingju. Ibinaling ni Xingju ang kanianggulo ng may matinding pagsisikap, at hindi kalayuan sa kanyang paningin, ang nasa katanghaliang gulang na Netherworld Palace na elder ay dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Sa oras na ito lumilitaw din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa nakakahiyang kalagayan, mahigit kalahating tela sa kanyang katawan ang nabasag, at may malalim na peklat sa kanyang dibdib at patuloy na umaagos ang dugo. Natural, ito ay dahil sa Kotso Sword, Sword Chi.
Sa sandaling ito, ang lalaking iyon ay malumanay na naglakad patungo kay Xingju, ang kanyang nakamamatay na aura ay napakakapal. Bilang isang advanced rank martial sovereign, hindi inaasahang natapos sa nakakahiyang sitwasyong ito, at muntik nang mawalan ng buhay sa advanced rank martial ancestor, paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, nang tingnan niya ang lalaking iyon na dahan-daang lumapit sa kanya, si Xingju ay hindi makalaban, dahil sa oras na ito ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, siya ay walang magawang tumingin sa lalaking iyon na hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang, bawat hakbang ay gumagawa ng mabigat na tunog, tulad ng Diyos ng kamatayan. Sa sandaling ito ang kamay ng lalaki ay natatakpan ng isang kulay pilak na puting guwantes, iyon ay ang Netherworld Palace Earth Rank Martial Skill Death Glove. Dapat niyang ibigay ang pinakamalupit na hampas kay Xingju. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Xingju na ibalik ito. Napakalinaw ng kanyang layunin na dapat niyang patayin si Xingju. Puff. Sa tunog ng mabibigat na yabag na sa wakas ay dumating ang lalaki sa harapan ng katawan ni Xingju. Nakita ni Xingju na sa loob ng kamay ng lalaking iyon ay kumikinang na may nakasisilaw na sinag ng light silver white glove. Si Xingju ay mapanoksong ngumiti. Bata, pumunta ka sa impyerno. Nakita na sa pagkakataong ito ay biglang ngumiti si Xingju, galit na sumigaw ang lalaking iyon, agad niyang itinaas ang death glove sa kanyang kamay, pagkatapos ay walang awang hinampas ang ulo ni Xingju, gusto niyang durugan si Xingju na parang pakwan, ito lang ang tanging paraan para maalis ang kanyang galit kay Xingju. Court death. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na boses ng babae ang umalangaw-ngaw, kasabay nito, ang malupit na martial chi ay lumipat patungo sa lalaking iyon, ang guwantes na iyon sa kanyang kamay ay bumagsak at sa wakas ay tumama upang lumipad sa pamamagitan ng brutal na lakas na iyon. Sabay-sabay na bumagsak ang lalaking iyon sa lupa at walang magawang sinubukang bumangon. Habang nakakagulat na nalaman niya, sa sandaling ito ang isang kakit-akit na pambihirang magandang babae ay nagsuot ng itim na palda, dahan-daang bumagsak mula sa langit, at sa wakas ay dumapo sa gilid ng Xingju. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 62, Vice Palace Hall Master. Ang eksaktong dumating ay ang taong nagpino sa Gathering Soul Peel na Xiao Chen. Martial God. Nakita si Xiao Chen na lumapag sa gilid ng Xingju, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay gulat na sinabi, dahil nakakaramdam siya ng matinding panggigipit mula kay Xiao Chen. Ang taong makapagbibigay sa kanya ng advanced rank martial sovereign ng napakalakas na pressure, tanging ang martial god na nasa itaas niya ang makakagawa niyan. Ako si Netherworld Palace Inner Court Elder, hindi ko alam kung sino ang iyong kamahalin, bakit ka umatake ng walang dahilan? Hindi mabagal ang reaksyon ng lalaking iyon, alam niyang hindi niya kayang i-provoke si Xiao Chen, mabilis niyang natanggap ang gulat na ekspresyon, at magalang na sinabi. Master, okay ka lang. Gayunpaman, hindi siya nilainggan ni Xiao Chen ngunit mabilis siyang yumuko. Binuhat niya si Xingwei na nakahandusay sa lupa, sabi ng pag-aalala. Nakabawi na ba ang lakas mo? Umupo si Xingju sa tabi ng puno, tumingin kay Xiao Chen at nakangiting sinabi. Bagamat sa sandaling ito siya ay malubhang nasugatan, ngunit pagkatapos na mapanood ang malarosas na mukha ni Xiao Chen, nahulaan ni Xingju na dapat maging matagumpay si Xiao Chen. Yes, Master Hu, huwag kang magalala, ako na ang bahala sa buhay niya. Natural, alam ni Xiao Qing, para maiwasang maabala ng lalaking ito ang kanyang pinong Gathering Soul Peel, natanggap ni Xingju ang maraming nasugatan. Bilang isang katulong, napakaganda ng pakikitungo sa kanya ng kanyang amo, hindi kapani-paniwalang hinawakan ni Xiao Chen, pagkatapos tulungang makaupo si Xingju, ngumiti siya kay Xingju at sinabing. Ngunit nagbibigay siya ng nakamamatay na tingin, patungo sa lalaking iyon. Haha. Ang tiyuhin ko ay Vice Palace Master ng Netherworld Palace, kung maglakas loob kang patayin ako, hindi kanya pababayaan. Nakita ng lalaking iyon na hindi inaasahan ni Xiao Chen ang sobrang pagmamahal kay Xingju, at tinawag din niyang Master si Xingju. Natural, naramdaman din niya na hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon, lalo na nang maramdaman niyang tumingin sa kanya si Xiao Chen na may aura na nakamamatay, nabalisa siya at mabilis na sinabi. Netherworld Palace. Kumpara sa pagkakakilanlan ng aking master, medyo pinakamasama kaysa sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking iyon, ngumisi si Xiao Chen. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lalaking iyon. Ikaw. Noong una, gusto niyang gamitin ang kanyang espesyal na katayuan upang takutin si Xiao Chen, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi pinansin ng kabilang partido ang kanyang katayuan. Nakita niya na si Xiao Chen ay patuloy na lumakad patungo sa kanya, ang lalaking iyon ay lalong dumarami. Sa takot, tumalikod siya at tumakbo palayo sa malalim na gubat na iyon. Humph. Gustong umalis. Nakita ang lalaking iyon na tumakbo palayo, malamig nang umuso si Xiao Chen, agad niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, hinawakan ang kanyang palad, tinakpan ng pulang ilaw ang kanyang palad, kasabay nito ang malakas na pagsipsip, at sa ilalim ng kakilakilabot na pagsipsip na ito, ang figure ng lalaking iyon ay napakabilis na napaatras. Nakita ang kanyang figure na nagsimulang umatras, ang lalaking iyon ay hindi kapani-paniwalang nataranta, siya ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang kanang kamao ay mahigpit na nakahawak, ang death glove ay namuo sa kanyang kamay, gustong makipaglaban hanggang kamatayan kay Xiao Chen, ngunit ayaw niyang mapalapit. Kay Chen. Kumaway ang manggas ni Xiao Chen, pagkatapos ay lumabas ang isang malupit na martial chi mula sa kanyang manggas at tumama sa kanyang dibdib. Uchi. Matapos tamaan ni Xiao Chen martial chi, ang lalaking iyon ay nag-spray ng isang bibig na dugo, at ang death glove sa kanyang kamay ay agad na nawala. Sa oras na ito, ang katawan ng lalaking iyon ay sinipsip ng pulang sinag ng liwanag sa kamay ni Xiao Chen.
Ang palad ni Xiao Chen ay umunat pasulong, isang hindi nakikitang alon, na nagsimulang dumami sa kanyang palad, at pagkatapos ay bahagyang hinawakan ng dibdib ng lalaking iyon. Gayunpaman ang magaan na haplos na iyon, agad na napasigaw ang lalaking iyon ng masakit, parang hindi niya kayang tiisin ang matinding sakit na iyon. Sa totoo lang ang palad ni Xiao Chen ay Earth Rank Martial Skill, ito ay maaaring nakakatakot. Kung ang pag-ataking iyon ay tumama sa isang tao, ang hitsura ng taong iyon ay hindi magkakaroon ng makabuluhang pagbabago, ngunit sa loob ng kanyang katawan ay magkakaroon ng malubhang pinsala. Sa sandaling ito, ang panloob na organo ng lalaking iyon ay dumanas ng nakamamatay na suntok na ito, nagsisimula itong hatiin ang kanyang mga laman loob. Maging ang kanyang kalamnan ay nagsisimula ng masira. Puff! Mahinang bumagsak sa lupa ang lalaking iyon, nanginginig ang katawan. Sa sandaling ito ay tiningnan niya si Xiao Chen ng may galit dahil alam niya na sa ngayon ay nasa kalahating patay siya. Gayunpaman, wala siyang kakayahan na kontrahin ang pag-atake ni Xiao Chen. Tingnan ang galit na mga mata ng lalaking iyon, si Xiao Chen ay kaakit-akit na ngumiti, ang kanyang kanang palad ay muling kumaway, at pagkatapos ay kumalat muli ang malakas na lakas mula sa kanyang palad. Nakita kong muli ang palad ni Xiao Chen na umunat pasulong, ang pawis sa noo ng lalaking iyon ay agad na umagos, pagkatapos ay malakas na sumigaw. Kung may lakas na loob ka, patayin mo ako. Gayunpaman, tungkol sa kanyang sigaw, hindi siya pinansin ni Xiao Chen, at nagpakita ng isang mahinang ngiti, pagkatapos ay bahagyang tapikin ang katawan ng lalaking iyon. Xiao Chen, patayin mo siya. Sa oras na ito, biglang ibinuka ni Xingju ang kanyang bibig, mula sa kanyang nakita, gumamit si Xiao Chen ng isang napakalupit na pamamaraan para pahirapan ang lalaking iyon. Alam niyang inilalabas ni Xiao Chen ang kanyang galit, ngunit hindi nagustuhan ni Xingju ang pagkilos ni Xiao Chen. Paraan. Oo, gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, huminto ang figure ni Xiao Chen, pagkatapos ay sinabi. Habang nag-uusap ang kanyang kanang palad, ang pag-ikot ng malupit na martial chi ay hindi kapani-paniwalang mabilis na nag-condense at gumawa ng isang nakakatakot na lakas na sapat upang patayin ang lalaking iyon. Hahaha, patayin mo ako, ililibing ka kasama ko. Ramdam mo muna ang nakakatakot na lakas mula kay Xiao Chen, ang lalaking iyon ay galit na sumigaw, ang kanyang palad ay agad na umunat pasulong, isang sparkling spell ang lumitaw. Matapos makita ang spell sa kanyang kamay, nagulat din si Xiao Chen, walang pag-aalinlangang kumaway ang kanyang kanang kamao at walang awa na hinampas patungo sa dibdib ng lalaking iyon. Gayunpaman, huli na, nang ang lalaking iyon ay sinaktan ni Xiao Chen, ang lalaking iyon ay nakabasag na ng spell na iyon. Bang! Isang hampas ang tumama sa dibdib ng lalaki, ang kanyang paloob ay agad nagwang, sa wakas ay gumawa ng isang malalim na hukay, ang kanyang mukha ng mukhang mapatla ay walang anumang buhay na puwersa. Matapos patayin ang lalaking iyon, mabilis na tinulungan ni Xiao Chen si Xingju na bumangon, pagkatapos ay mahinang sinabi. Guro, ngayon lang sinira ng lalaking iyon ang communication talisman, hindi ko alam kung anong klaseng tao ang darating sa pagkakataong ito, mas mabuting umalis na tayo kaagad. Dito. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi na hinintay ang sagot ni Xingju, ang figure ni Xiao Chen ay napakabilis na gumagalaw patungo sa lalim ng bundok. Samantala, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Netherworld Palace, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na buhok, nakapikit ang magkabilang mata, dahan-daang nakahiga sa isang higanting dragon chair. Ang itsura ng lalaking ito ay medyo katulad ng elder na pinatay noon ni Xiao Chen. Sa sandaling ito bukod sa lalaking ito, may dalawang maganda at malandi na babae ang nakaupo at minamasahe ang kanyang katawan. At sa harap ng magagandang babaeng ito, may isang babae na walang tigil na nagpapadala ng sariwang prutas sa kanyang bibig. Itong lalaking itim na buhok na nagsasaya sa sarili, tinitikman ng masarap na prutas, minsan hinahaplos niya ang kaakit-akit na babaeng katawan na iyon gamit ang kanyang kamay. Ito ang Netherworld Palace Vice Palace Hall Master, ang tiyuhin ng nasa katanghaliang gulang na iyon, huwag tingnan ang kanyang hitsura. Ay napakabata, siya ay 100 taong gulang na halimaw. Sa oras na ito, isang batang elder ng Netherworld Palace, ang biglang tumakbo ng nagmamadali, pumasok at napaluhod, at gulat na sinabi. Palace Master, hindi maganda. Anong nangyari hindi mo ba alam para hindi ako istorbohin sa oras na ito? Sinulyapan ng master ng palasyo na iyon ang matanda, malungkot na sinabi. Ayaw niya kung may nang-aabala sa kanyang pahinga. Magulat. Magsumbong sa master ng palasyo, nasira ang communication talisman ng iyong kamag-anak sa loob ng korte. Nakita na ang pangunahing elder ng Vice Palasyo ay hindi nasisiyahan, ang matanda na ito ay naging tensyonado, ngunit nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, dahil kung ang bagay na ito ay hindi mabilis na naiulat, marahil ang kanyang kapalaran ay mas malala pa. Ano ang sinabi mo? Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ang walang pangalang mga salita ng matatandang iyon, ang Panginoon ng palasyo na ito ay biglang umupo, ang kanyang ugali ay nagiging tense. Saan huling na-record ang communication talisman na iyon? Ang Vice Palace Hall Master ay patuloy na nagtatanong. Ang matanda sa loob ng korte na iyon ay ang kanyang biolohikal na pamangkin, at iniregalo niya ang communication talisman, gamitin ito upang panatilihin ang kanyang buhay. Kung hindi matugunan ng nakamamatay na sandali, hindi niya sisirain ang communication talisman na iyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na putol ang communication talisman, ipinaliwanag nito na may nangyari sa kanyang pamangkin. Magulat sa master ng palasyo, sa paligid ng sinaunang bundok, lokasyon sa Timog Silangan. Mabilis na sabi ng matanda na iyon. Whiz. Matapos ang pagbagsak ng boses ng elder ng Netherworld Palace, gumalaw ang master figure na iyon, mabilis na tumakbo na parang kulog, at lumabas mula sa pangunahing bulwagan na ito.
Sa sandaling ito sa nakapaligid na bundok ng sinaunang panahon, hawak ni Xiao Chen ang braso ni Xingju, napakabilis na lumipat patungo sa malalim na bundok, narinig niya noon ang sinabi ng lalaking iyon, na ang kanyang tiyuhin ay Vice Palace Master ng Netherworld Palace. Ang Netherworld Palace ay isa sa 4 na malaking kapangyarihan sa silangang Sky Martial Continent na ito, maging ang Vice Palace Master ay isa rin sa nangungunang karakter sa 3 malalaking imperyo na ito. Tungkol sa ganoong uri ng karakter, si Xiao Chen ay hindi niya kalaban. Hanggat ibinaling ng taong iyon ang kanyang palad, madali niyang matamaan sina Xiao Chen at Xingju hanggang sa mamatay. Bagamat maaring kasinungalingan ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na iyon, ngunit kung ito ay totoo, sa pagkakataong ito sina Xiao Chen at Xingju sa pagkakataong ito, ay maituturing na isang nakakatakot na pag-iral. Kaya naman sa sandaling ito, si Xiao Chen ay hindi nang ahas na maging relax, mabilis niyang itinago ang kanyang aura at napakabilis na tumakas, umalis sa lokasyon kung saan nasira ang communication talisman, mas malayo, mas ligtas. Nakakatakot. Gayunpaman sa sandaling ito, isang hindi nakikitang presyon ang biglang dumating, sa ilalim ng pressure na ito, naramdaman pa ni Xiao Chen na nahihirapan ang kanyang paghinga. Hindi lang si Xiao Chen kundi ang lugar sa paligid dito ay natakpan din sa loob ng pressure na iyon, ang Demon Beast na patuloy na umaalulong, agad na tumahimik, parang kuneho na bumangga sa isang tigre, ay hindi nang ahas na lumaban. Sa sandaling ito, sa lokasyon kung saan namatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Ang Vice Palace Master na iyon na dati ay nasa Netherworld Palace pa ay lumulutang sa hangin, at sa likod niya, may 2 madilim na pulang China na nakadikit siya higanteng mga pakpak. Kapag gumalaw ang mga pakpak na iyon, nagdadala ito ng malakas na hangin, ang malakas na alon ng hangin, na tinatangay ng mga sinaunang puno, ang ilang bahagyang manipis na mga puno, na direktang hinaypan. Sa sandaling ito ay mapayapa ang ekspresyon ng Vice Palace Master, tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na wala ng buhay. Bagamat parang kalmado ang mukha niya, pero sa isip niya, galit na galit siya. Dati ay pinagkatiwala ng kanyang kapatid sa kanyang kamay ang buhay ng kanyang pamangkin, kung hindi dahil sa kanyang kuya, imposibleng magkaroon siya ng tagumpay ngayon. Bagamat hindi nagsumikap ang kanyang pamangkin upang magtagumpay, ngunit sa kanyang puso, siya ay lubos na mahalaga, at ngayon ay hindi inaasahan na siya ay napatay, paano siya hindi magagalit? Pinatay ang aking pamangkin, tumakbo ka man hanggang sa dulo ng mundo, sasaluhin kita, at lalagutan kita ng hininga. Biglang tumingin ang Vice Palace Master Eyes na ito sa direksyon kung saan tumakas si Xiao Chen. Hindi alam kung bakit, bagamat itinago ni Xiao Chen ang kanyang aura, ngunit mahirap pa ring makatakas mula sa kontrol ng Master ng Palasyo. Sa panahon ng usapan, ang mga pakpak ng Master ng Palasyo ay biglang gumalaw, at ang kanyang katawan, lumipad ng mataas sa langit na parang isang agila. Sa wakas, sa nakakatakot na bilis na iyon, napakabilis niyang lumipad patungo sa direksyon ng Xiao Chen, at napakabilis din ng pagkalat ng nakakatakot na pressure. Tinakpan ng maliit na bundok na ito. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 63, Mahiwagang matandang lalaki. Sa loob ng gubat ng Ancient Mountain, 2 figure ang napakabilis na tumakbo, at ito ay sina Xiao Chen at Xingju. Huhuhu. Sa ilalim ng nakakatakot na pressure na ito, si Xiao Chen ay patuloy na humihinga ng mabigat, sa kanyang puso ay hindi kapani-paniwalang takot siya. Sa ngayon ay hindi pa dumarating ang senior na iyon, ngunit pinigilan na niya si Xiao Chen sa ganitong mahina. Kapag lumitaw ang senior na iyon, alam ni Xiao Chen na wala siyang anumang bakas ng pag-asa. Kaya naman sa sandaling ito, upang makalayo sa pagsubaybay na iyon, ang bilis ni Xiao Chen ay na-promote na sa tuktok, sinimulan pa niyang sunugin muli ang kanyang kaluluwa. Xiao Chen nakita ang asul na usok sa katawan ni Xiao Chen, malungkot na sabi ni Xingju. Master, huwag kang mag-alala, poprotektahan talaga kita. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ngumiti siya at sinabi. Pagkatapos ay agad niyang binilisan ang kanilang bilis sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang bilis ay agad na tumaas ng ilang beses. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya pa rin maalis ang nakakatakot na pressure at ang kabaligtaran na partido ay lumapit sa kanila sa napakabilis na bilis. Kung magpapatuloy ito, sa kalahating oras, si Xiao Chen ay mahuhuli ng Vice Palace Hall Master na iyon. Sa sandaling ito sa itaas ng sinaunang bundok, ang Vice Palace Master na iyon na umaaligid sa kalangitan, sa likod niya ay may 2 malalaking madilim na pulang pakpak na gumagalaw sa bawat oras, ang kanyang bilis ay tumataas, ang ganitong uri ng bilis ay masasabing nakakatakot. Ngunit sa parehong oras, biglang lumitaw ang isang mabigat na pressure na mabilis na kumalat sa harap ng pinuno ng palasyo. Ang malakas na pressure na iyon ang bumalat sa kanya. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, nagulat ang Vice Palace Master na ito. Hindi alam kung nasaan si Senior, bakit mo ako pinigilan? Mabilis na pinigilan ng Panginoon ng palasyo na iyon ang kanyang figure, sabi sa walang laman na kalangitan sa kanyang harap. Ang taong gusto mong patayin ay alagad ko sa paaralan, kung umusad ka ng kalahating hakbang, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sa oras na ito, isang boses na puno ng pressure ang tumunog sa harap ng Vice Palace Master na iyon. At pagkatapos marinig ang tinig na ito, ang Panginoon ng palasyong iyon ay malamig na umungol at pagkatapos ay gustong sumulong muli. Kasabay ng isang malakas na madilim na pulang chi, nagsimulang dumating mula sa hindi kalayuan sa kalangitan. Ang kakilakilabot na kapangyarihang iyon ay nagpapanginag sa Vice Palace Master, tingnan ang madilim na pulang chi na iyon, ang Vice Palace Master na ito sa wakas ay matino, pagkatapos ay magalang na sinabi. Hindi alam kung saang paaralan itinalaga ang senior. Mawala ka, gayunpaman, pagkatapos sabihin ng kanyang magalang na mga salita, mula sa langit ay ipinadala ang 2 salitang iyon.
At pagkatapos marinig ang mga salitang ito, ang Vice Palace Master na iyon ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, magalang na sinabi. Ang mga nakababatang henerasyon ay nagkasala, at hiniling din ng nakatatanda na huwag sisihin. Hindi na siya nanatili, tumalikod at napakabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Netherworld Palace. Matapos ang walang pangalan na Vice Palace Master na iyon ay umalis. Muling tumahimik ang langit, biglang mula sa kung saan kumalat ang tunog. Ang espasyo ay nagsimulang gumawa ng gumagapang na paggalaw, pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang figure. Ang matandang ito ang naunang nag-utos kay Xingju na pumunta sa Hidden Medicine Mountain Village. Ang walang kwentang matandang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito ang matandang lalaking ito na nakatayo sa kalangitan, ang kanyang katawan ay nagpadala ng walang katulad na dignidad, tulad ng isang santo, na nakatayo sa itaas ng kalangitan. Bata, sa susunod dapat umasa ka sa sarili mo. Tumingin ang matanda sa kailaliman ng sinaunang bundok, nakangiting sabi. Ang kanyang figure ay kumikislap at nawawala. Master, nawala na yung pressure. Ngayon ay nakarating na sina Xiao Chen at Xingju sa kailaliman ng Ancient Mountain, at bigla nilang naramdaman na nawala ang nakakatakot na pressure. Oo, hindi ko rin maramdaman, kaya kayang ihiwalay ng malalim na bundok na ito ang aura. Medyo naguguluhan na sabi ni Xingju, lohikal na sinundan sila ng powerhouse na iyon. Imposible para sa kanya na umalis ng walang dahilan, sa sandaling ito ay nasa kalaliman sila ng sinaunang bundok, ang tanging naiisip ni Xingju na ang bundok na ito ay nagawang maghiwalay ng aura. Hindi ko alam, kahit paano, pansamantalang ligtas ang lugar na ito. Tumiti si Xiao Chen, pagkatapos ay tinulungan si Xingju na maupo sa ilalim ng malaking puno, at pagkatapos ay mabilis din siyang umupo, sinubukang gumaling. Kahit na ginamit niya ang pagkasunog ng kaluluwa sa maikling panahon para sa kanya, ang pagkonsumo ay napakalaki. Sa sandaling ito, dahil pilit na ginamit ni Xingju ang Cut Soul Sword, Sword Chi, ang sakit na nararamdaman niya ay nawala na ng husto. Kaya naman magagamit niya ang Soul Power. Mabilis niyang inilipat ang kanyang Soul Power sa kanyang katawan, para may sigawa ang Soul Healing. Siguro dahil malubha ang injury ni Xingju, ang kanyang soul power ay mabilis na tumaas, at sa ilalim ng napakabilis na paggalaw na iyon, medyo na out of control pa si Xingju. Kahit na gumawa ng maraming pagsisikap upang makontrol, ngunit ang kanyang soul power ay nais pa ring sumabog at lumabas. Bang! Sa wakas, hindi na kontrol ni Xingju ang soul power sa loob ng kanyang katawan. Ito ay tulad ng isang pagsabog ng bulkan, na sumabog mula sa loob ng kanyang katawan, at ang ikinagulat ni Xingju ay sa sandaling ito ang kanyang kulay ng soul power ay itim. Matapos ang itim na kulay na soul power na iyon ay pumutok, nagsimula itong umikot sa Xingju, sa wakas ay binalot si Xingju sa buong katawan, at sa ilalim ng itim na kulay na binalot ng kaluluwa, ang pinsala ni Xingju ay mabilis na bumuti. Ang masakit na pakiramdam na iyon ay napakabilis ding nawala, sa wakas ang kanyang matinding pinsala, himalang gumaling. Pagbati Master, nagtagumpay ang iyong soul healing practice. Ang aksyon ni Xingju, nagising si Xiao Chen sa kanyang gilid na mahigpit na nakapikit, nakita na ang kulay itim na kaluluwa ay napakabilis na umikot sa katawan ni Xingju, masayang sabi ni Xiao Chen. Ano? Sabi mo nagtagumpay ako. Xiao Chen, bakit kulay itim ang soul power ko? At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, medyo hindi makapaniwalang sinabi ni Xingju. Bagamat nagagamit na niya ang soul healing. Alam din niya na hindi niya kontrolado ang soul healing, at ngayon sa ilalim ng kanyang body stimulus, ginagamit niya ang soul healing hanggang sa pinakamataas. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay, ang dapat na hindi nakikitang soul power ay hindi inaasahang naging kulay itim na ngayon. Magulat kay Master, sa katunayan, ang iyong soul power ay dapat na itim na kulay. Ito ay ang Soul Devouring Clan na pambihirang kondisyon. Dati si Master ay hindi makontrol ang kapangyarihang ito, kaya hindi niya magagamit ang Black Soul Power na ito. Gayunpaman, ngayon si Master ay tila kaya na gamitin ito, at ito ang tunay na lakas ni Master. Maingat itong ipinaliwanag ni Xiao Chen kay Xingju. Totoong lakas. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, napagtanto din ni Xingju, dahil nararamdaman niya, ang kapangyarihang kaluluwa na bumabalot sa kanyang katawan, ganap na naiiba kaysa dati, na mas malakas ng maraming beses. Agad niyang naisip na gumalaw, ang soul power na umikot sa kanyang katawan ay agad na pumasok sa katawan ni Xingju. Hahaha. Matapos makita na nakontrol niya ang kanyang lakas, tuwang-tuwa si Xingju. Master, sa Black Soul Power na ito, mamaya ay makakapag-practice ka, Soul Attack, Soul Defense, at Soul Movement din. Muling ngumiti si Xiao Chen at sinabi. Aba, hindi nakakagulat. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, naunawaan ni Xingju kung bakit kailangang hakbang-hakbang ang pagsasanay sa Soul Devouring Secret Art. Tumalabas kung gusto niyang gamitin ang soul power para mapataas ang combat power. Una, dapat niyang gayahin ang Black Soul Power na ito. Roar. Ngunit sa parehong oras, biglang narinig ni Xingju ang isang demon beast na umuungal sa hindi kalayuan. Ang dumadagandong na tunog ay naglalaman ng mabigat na presyon. Dahil sa pressure na ito, nanginag si Xingju. God Rank Initial Stage Demon Beast. Si Xiao Chen na nakadama ng katulad na pressure, nagulat na sabi. Xiao Chen, sinabi mo ba na ito ang God Rank Initial Stage Demon Beast? Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, gulat na sinabi ni Xingju. Sa mga araw na ito, sa Eastern Sky Martial Continent na ito, bagamat maraming Demon Beast, sa pangkalahatan ay sa Ancient Rank lang, napakabihirang ng God Rank Demon Beast, sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakatagpo nila ito dito.
Sa pangkalahatan, Demon Beast sa level na ito, may pagkakataong lumaki ang Beast Soul sa loob ng katawan nito. Ang Beast Soul na iyon ay hindi lamang makakatulong sa mga taong walang chi at hindi kayang i-condense ang chi, ang Beast Soul mismo ay naglalaman din ng matinding lakas. Kung ginagamit ito ng mga tao sa pagpino, kung gayon ang kanilang paglilinang ay maaari ding tumaas, ngunit kung ang mga ordinaryong tao ay nais na pinuhin ang Beast Soul ay imposible. Gayunpaman, ang Xingju ay isang exception. Oo Master, God-rank Demon Beast, magkaroon ng isang ganap na pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng Beast Soul na tumubo sa loob ng katawan nito, sa hinaharap kung ang Master ay magpino ng isang God-rank Demon Best Pearl, Beast Soul, Master ay makakapag-improve ng maraming kasanayan. Tuwang-tuwang sabi ni Xiao Chen. Ngunit, ang lakas ng pakikipaglaban ng God-rank Demon Beast ay nakakatakot. Tubos na naiintindihan ni Xingju ang ideya ni Xiao Chen, gustong patayin ni Xiao Chen ang God-rank Demon Beast na iyon, ngunit nag-aalala si Xingju na masunog lang ni Xiao Chen ang kanyang kaluluwa, medyo hamina ang kanyang lakas, sinabi nito na ang kapangyarihan ng God-rank Demon Beast kumpara sa Martial Sovereign of lahi ng tao at ang ilan ay mas malakas pa. Master, huwag kang mag-alala, tiwala si Xiao Chen na papatayin ito. Bahagyang ngumiti si Xiao Chen kay Xingju, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa direksyon ng Demon Beast na iyon, walang magawang umiling si Xingju, pagkatapos ay itinago ang kanyang aura at sumunod. Sa sandaling ito sa kalaliman ng sinaunang bundok, mayroong isang kuweba. Ang posisyon ng kuweba ay ganap na nakatago, kung hindi maingat na tingnan mahirap hanapin ang kuwebang iyon. At sa pasukan ng kuweba na iyon, mayroong isang malaking lobo na may madilim na pulang kulay na nakahiga sa kanyang tiyan. Ito ay may sukat na 10 metro ang haba, ang parehong pangil nito ay kalahating metro ang haba, sa ibabaw ng ulo nito ay may kakaibang itim na sungay. Ang hindi kapani-paniwalang mabangis na Demon Beast na ito ay tinawag na Blackhorn Wolf. Sa hindi inaasahan ito ay Blackhorn Wolf. Master, parang may mali sa Demon Beast na ito. 100 metro mula sa Blackhorn Wolf sa loob ng nakatagong sukol, bulong ni Xiao Chen. Xiao Chen, anong problema nito? Medyo naguguluhan na tanong ni Xingju. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na matugunan ng antas na ito ng Demon Beast, kaya hindi niya ito maintindihan. Magulat kay Master, ang Demon Beast sa antas na ito ay may napakataas na karunungan. Kahit na ang ilan ay nakapagsasalita ng wika ng tao. Gayunpaman, ang Demon Beast na ito ay tulad ng ordinaryong Demon Beast, bagaman ang lakas nito ay tyrannical. Gayunpaman, ito ay karunungan pa rin sa mababang antas. May kakaiba dito, bukod kay Master, makikita mo na nakahiga ito sa labas ng kuweba, tumangging pumasok sa kuweba, at paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng dagandong, tila binabalaan ng kalapit na Demon Beast na huwag lumapit. Ipinahiwatig nito na may pinoprotektahan ito. Kaya't naisip ko na may ilang kayamanan sa loob ng kuweba. Dahan-daang sinabi ni Xiao Chen. Oh, dahil dito kailangan mong patayin. Matapos pakinggan ang sinabi ni Xiao Chen, naramdaman din ni Xingju na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang tumingin sa misteryosong kuweba sa likod ng katawan ng Blackhorn Wolf na iyon. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 64, Elder Kang. Tour. Tila naramdaman ng pag-iral ni na Xingju at Xiao Chen, ang Blackhorn Wolf na iyon, biglang umungol patungo sa direksyon ni Xingju at Xiao Chen. Kasabay ng pagungol nito, isang malakas na puwersa ang sumugod sa kanila. Humph. Saktong oras nakita na malamig nang umuso si Xiao Chen, lumipat ang kanyang figura patungo sa Blackhorn Wolf na iyon. Ang kanyang manggas ay kumakawi at pagkatapos ay natunaw ang malakas na iyon. Tour. Matapos makitang lumabas si Xiao Chen, muling ibinuka ng Blackhorn Wolf ang napakalaking bibig nito, kasabay nito, ang dating malupit na lakas ay lumabas sa bibig nito. Sa pagharap sa biglaang surge power na iyon, hindi nakakaramdam ng takot si Xiao Chen. Ang kanyang manggas ay kumakaway ng malupit na martial chi na bumangga sa malakas na iyon. Bang! Dalawang banggaan ang nagsimulang magpaikot-ikot ng mga alon ng enerhiya. Matapos muling matuno ang malakas na iyon, gumagalaw ang figure ni Xiao Chen at natunaw sa kalawakan. Nakita na biglang nawala si Xiao Chen, ang Demon Beast na iyon ay nagsimulang umungol ng baliw. Tulad ng sinabi ni Xiao Chen, ang karunungan ng Demon Beast na ito ay napakababa. Nakita kong ginamit ni Xiao Chen ang kapangyarihan ng espasyo, nakangiting sabi ni Xingju. Alam niya na bibigyan ni Xiao Chen ng sneak attack itong Demon Beast. Eksaktong tulad ng inaasahan ni Xingju, kasabay ng pagkawala ni Xiao Chen, biglang gumalaw ang espasyo sa likod ng Blackhorn Wolf na iyon, lumilitaw ang figure ni Xiao Chen, at ngayon sa kamay ni Xiao Chen ang mga pulang sinag ng liwanag ay patuloy na namumuo, ito ang Xiao Chen na pinakamalakas na martial skill. Gayunpaman, nang handa na siyang ilunsad ang kanyang pag-atake patungo sa Blackhorn Wolf na iyon, naramdaman din ng Blackhorn Wolf na iyon na lumitaw si Xiao Chen. Ito ay figure flash at nawala. Grabe, marunong mag-teleport ang lalaking ito. Nakita na biglang nawala ang Blackhorn Wolf, kinakabahang sabi ni Xingju. Nakita na nawala ang Blackhorn Wolf, ngumiti si Xiao Chen. Hindi siya nakaramdam ng kaba dahil napagtanto na niya ang posisyon ng Blackhorn Wolf na iyon. Pagliko ni Xiao Chen, ang martial skill na namumuo sa likod ng espasyo ay biglang umatake. Bang! Isang mahinang tunog, ang figure ng Blackhorn Wolf na iyon ay hindi inaasahang lumitaw, at natama ng palad ni Xiao Chen ang Blackhorn Wolf na iyon sa itim na sungay nito. Gayunpaman, ang itim na sungay nito ay hindi kapani-paniwalang matigas, sa ilalim ng malakas na pagtama ni Xiao Chen, hindi lang ito mukhang medyo nasira. Sa halip, inilalabas nito si Xiao Chen ng ilang metro at pagkatapos ay huminto.
Gayunpaman, pagkatapos na maging matatag ang figure ni Xiao Chen, ang Blackhorn Wolf na iyon ay biglang ibinaba ang ulo, itinaas ang matalim na itim na sungay, napakalakas na paglipat patungo kay Xiao Chen. Ang itim na sungay na iyon ay hindi inaasahang nagsimulang magpadala ng mga pulang sinag ng liwanag. Nakaharap sa Blackhorn Wolf na gumagalaw patungo sa kanya, si Xiao Chen ay hindi naglakas loob na bahagyang pabaya, ang magkabilang palad niya ay nakabuka, maraming martial chi na napakabilis na namuo. Ang parehong mga palad ni Xiao Chen ay nagsimulang magpadala ng mga bilog na pulang sinag ng liwanag. Ito ang martial skill na ipinakita ni Xiao Chen, ngunit ngayon ay nagpapakita siya ng dalawang martial skills. Sa sandaling ito, ang Blackhorn Wolf na iyon ay nakarating na sa harap ng katawan ni Xiao Chen, ang matalim na itim na sungay na iyon ay nagdala ng malakas na hangin, malakas na tumusok patungo kay Xiao Chen, ngunit si Xiao Chen ay hindi natakot, itinaas niya ang kanyang dalawang palad at walang awang hinampas ito. Itim na sungay. Bang! Sisisi. Nagsalpukan ng palad at itim na sungay, una itong gumawa ng mabangis na pagsabog pagkatapos ay nagpadala ito ng mga nakakatakot na alon ng enerhiya, sa ilalim ng matinding sagupaan na ito. Si Xiao Chen, ang magkabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sungay ng Blackhorn Wolf na iyon. Ngunit ang Blackhorn Wolf ay patuloy na tumutulak patungo kay Xiao Chen, sumugod pa sulong. Sa ilalim ng malakas na pagtulak na iyon, patuloy na paatras si Xiao Chen. Habang tinutulak siya pabalik, isang makapal na usok ang nagsimulang tumaas sa ilalim ng kanyang paa. Mamatay ka na. Sa oras na nahulog si Xiao Chen sa hindi magandang posisyon, biglang tumalon si Xingju mula sa likod ng Blackhorn Wolf na iyon, hinawakan ng kanyang kamay ang Cut Soul Sword, at walang awa na sinaksak ito patungo sa ulo ng Blackhorn Wolf na iyon. At sa pagharap kay Xingju ng biglaang pag-atake, ang Blackhorn Wolf ay hindi nakaiwas, dahil ang karamihan sa lakas sa kanyang katawan ay nakatuon sa itim na sungay na iyon, at sa ngayon ay mahigpit na hinawakan ni Xiao Chen ang itim na sungay nito. Puchi! Xingju ang Cut Soul Sword para tusukin ang malaking ulo ng Blackhorn Wolf na iyon. Roar! Pagkatapos ng isang ungol, ang Blackhorn Wolf na thump ay nahulog sa lupa. Ang malaking katawan nito ay nagpapanginag ng lupa ng ilang beses, maraming usok din ang sumunod. Xiao Chen, ayos ka lang ba? Matapos patayin ng Blackhorn Wolf na iyon, dumating si Xingju sa gilid ng Xiao Chen at nag-aalalang nagtanong. Mabuti na lang at umatake si Master sa tamang oras. Kung hindi, hindi ko kayang labanan itong Blackhorn Wolf na ito. Tumiti pabalik si Xiao Chen, halatang maikling laban lang iyon, ngunit naramdaman din niya ang kapangyarihan ng Blackhorn Wolf na iyon. Matapos makitang mayo si Xiao Chen, dahan-daang naglakad si Xingju patungo sa katawan ng Blackhorn Wolf na iyon. Pagkatapos ay ang kanyang kanang kamay na pagkakahawak, sa sandaling muli ang Cut Soul Sword ay umuubo. Dahil sa matigas na balahibo ng Blackhorn Wolf na ito, mahirap gumamit ng normal na pag-atake para hatiin ito, kaya para hanapin ni Xingju ang Beast Soul na iyon. Ang Cut Soul Sword ang pinakamatulas na sandata. Puchi! Matapos putulin ni Xingju ang tiyan ng Blackhorn Wolf na iyon, nadismaya ang mukha ni Xingju na puno ng pag-asa. Dahil sa loob nitong Blackhorn Wolf na tiyan, maliban sa Demon Beast na hindi pa natutunaw, pati na rin sa ilang organ, ay wala sa loob. Guro, hindi kailangang mabaygo, marahil ang tunay na kayamanan ay naruroon. Matapos makita ang dismayadong ekspresyon ni Xingju, ngumiti si Xiao Chen, pagkatapos ay itinuro ang madilim na kuwebang iyon at sinabi. Oo, tingnan natin, anong klaseng kayamanan ang meron sa kuwebang ito. Matangkad na ngumiti si Xingju, pagkatapos ay tuwang-tuwang tumakbo papunta sa loob ng kuwebang iyon. Buksan. Sa isang mahinang ugong, sinindihan ni Xingju ang isang simbolo ng liwanag, at nang pumasok ang ilaw, nalaman ni Xingju na ang kuweba na ito, hindi lamang katawa-tawa na malaki, ngunit may nakatira sa kuwebang ito. Guro, tingnan mo, sa oras na ito, isang mesang bato sa loob ng kuweba, ang nakaakit ng atensyon ni Xiao Chen. Xingju expectation mata, tumingin patungo sa stone table. Sa mesang bato na iyon, mayroong isang gintong pulse areas na nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag. Imbakan bracelet ba iyon? Nakita ang nagniningning na pulse areas na sinabi ni Xingju. Guro, ito ay mataas na grado na storage bracelet. Tuwang-tuwang sabi ni Xiao Chen. High-grade storage bracelet. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nasasabik si Xingju. Mula noong huling beses niyang itago si Xiao Chen sa kanyang storage bracelet, muntik na niyang mapatay si Xiao Chen, pagkatapos ng insidente, alam niya ang kaunti tungkol sa storage bracelet na ito. Matapos dumaan sa ilang pag-unawa, alam ni Xingju na ang mataas na antas ng storage bracelet ay maaaring mag-imbak ng tao sa loob nito, kahit na sa lubang storage bracelet ay nabuo ang ilusyon na araw at buwan, basta sa loob ay magtayo ng bahay, kahit na gusto pang mabuhay habang buhay, hindi ito problema. Nang malaman ni Xingju na ito ay high-grade storage bracelet, tuwang-tuwa siyang tumakbo sa stone table na iyon at kinuha ang storage bracelet na iyon. Ang pumasok sa kuwebang ito nang walang pahintulot ay mamamatay. Ngunit kasabay nito, isang matandang boses ang biglang lumabas sa bracelet na iyon. Makakapagsalita ang bracelet na ito. Natakot si Xingju sa biglaang boses na iyon, hindi naniwala. Mali, Master, nakikita mo. Nang makitang nangyari iyon, si Xiao Chen ay sumugod sa harapan ng katawan ni Xingju, tumingin sa storage bracelet na gulat na sinabi. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nalaman din ni Xingju na ang storage bracelet ay nagsimulang magpadala ng maliwanag na mga sinag ng liwanag, at ang liwanag ay lalong yumayabong. Sa wakas ay nagsimulang magpadala ng siksik na gas, ang ikinagulat ni Xingju ay ang gas ay nagsimulang magkondensa at matanda. Katawan ng kaluluwa.
Nakita ang ilusyonaryong matandang nasa harapan niya, nagulat na sabi ni Xingju. Mamamatay ang pumasok sa kuwebang ito. Matapos lumitaw ang matandang iyon, tumingin muna siya kay Xingju ng mabangis na mga mata, pagkatapos ay malamig na sinabi. Nang lumitaw ang matanda, si Xiao Chen ay nasa sabik, at maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig pagkatapos maingat na tingnan ng matanda, si Xiao Chen ay hindi siguradong sinabi. Elder Kang. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nanginginig ang kaluluwang iyon, pagkatapos ay nagsimulang tumingin kay Xiao Chen, pagkaraan ng ilang sandali, ang matanda ay medyo hindi maisip na nagsabi. Ikaw ba si Chenji? Magulat kay Elder, ako talaga, kahanga-hanga, hindi ko akalain na umiiral pa rin ang Elder sa mundong ito. Pagkatapos sumagot ng matandang iyon, excited na sinabi ni Xiao Chen. Kehe, hindi ko rin akalain na hindi ka namatay nitong babaeng ito, at napakalusog din ng katawan mo. Oo. Ang labanan noong taong iyon, halos lahat ng mga tao sa Soul Devo Uring Clan ay nasawi, ngayon ay nakatagpo ng isang matandang kaibigan, ay maituturing na isang pagpapala. Matapos matiyak ang pagkakakilanlan ni Xiao Chen, ang matandang iyon ay tuwang-tuwa ng umiti, ngunit pagkatapos ay malungkot niyang sinabi. Magulat kay Elder. Hindi pa lubusang namamatay ang ating Soul Devo Uring Clan. Matapos marinig ang mga salita ng matandang lalaki, mabilis na sinabi ni Xiao Chen. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nagulat ang matanda, pagkatapos ay mabilis na nagtanong. Xiao Chen, sino ang taong ito? Sa oras na ito, si Xingju na nasa malapit, sa wakas ay hindi na makayanang magtanong. Dahil, sa pagitan ng pag-uusap ng dalawang taong iyon, narinig ni Xingju na ang matandang ito ay tila isang Soul Devo Uring Clan na tao. Magulat kay Master. Ang taong ito ay si Soul Devo Uring Clan Elder Kang. Dahil sa labis na kagalakan ni Xiao Chen na makilala ang matandang kaibigan, nakalimutan niya si Xingju sa kanyang tabi, pagkatapos ay mabilis na nahihiyang sinabi kay Xingju. Master. Bata, ikaw ba ay taong Soul Devo Uring Clan? Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, agad na natuwa ang matanda, pagkatapos ay lumulutang sa harap ng katawan ni Xingju, ang kanyang palad ay iniunat pasulong, pagkatapos ay marahang pinindot ang dibdib ni Xingju. Ha? Nakaramdam ng takot si Xingju dahil sa biglaang paggalaw ng matandang ito. Gayunpaman, nang makita niyang wala siyang anumang masamang intensyon, hindi siya umiwas, at nang ang matandang iyon ay humawak sa kanyang dibdib, naramdaman ni Xingju na ang soul power sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang bumuhos sa matandang palad na iyon. OMG, ikaw nga ay totoong tao sa angkan ng Soul Devo Uring Clan, magaling, magaling, hahaha. Hindi pa rin nakakalimutan ng Heaven ang Soul Devo Uring Clan natin. Matapos maramdaman saglit, tuwang-tuwa na tumawa ang matanda, saka agad hinawakan ng magkabilang kamay si Xing. Mga balikat ni Ju, patuloy na tumingin kay Xingju. Mabuti, 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 ikaw ay karapat-dapat bilang aming Soul Devo Uring Clan na tao, mayroon kang pambihirang talento. Pagkatapos tumingin sa kanya saglit, si Elder Kang ay tuwang-tuwa na tumawa. Yung ngiting yun ay parang isinilang na siya. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 65, masusing linangin ang simula. Mga nakababatang henerasyon, magbigay galang kay Elder Kang. Sa oras na ito, mabagal na nahulaan ni Xingju ang pagkakakilanlan ng matandang ito. Agad siyang lumuhad sa lupa, magalang na sabi. Haha, hindi na kailangang mag-overcourteous, mabilis na bumangon, mabilis na bumangon. Nakita si Xingju na hindi inaasahang lumuhad sa lupa, mabilis na tinulungan ng matanda si Xingju na bumangon at nakangiting sinabi. Para siyang matanda na mabait ang pakikitungo sa kanyang mga inapo. Nakita silang dalawa, si Xiao Chen na nasa malapit ay masayang ngumiti. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, alam ni Xingju na ang taong ito ay isa sa elder ng Soul Devo Clan. Matapos ang Soul Devo Uring Clan ay magdusa ng paglipol, pinangunahan niya si Xiao Chen at ang lahat, upang protektahan ang mga young masters at lumikas. Gayunpaman dahil ibinunyag ng traidor ang kanilang kinaroroonan, naging sanhi ito ng pagkalipol ng kanilang grupo, at siya rin ang pumatay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakatakas, at sa wakas ay dumating dito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matagumpay na pagtakas, ang kaluluwa ni Elder Kang ay dumanas ng matinding pagkawala, kaya nagiging sanhi ito ng patuloy na pagbaba ng kanyang lakas. Gayon ang lakas ni Elder Kang ay bumagsak sa intermediate rank martial god level na mas mataas lamang kaysa kay Xiao Chen isang rank. Sino ang mag-aakalang bumabalik ang lakas ni Elder Kang sa yugtong ito? Ngunit si Elder Kang noon. Matapos marinig ni Xiao Chen ang pag-urong ng lakas ni Elder Kang, nalungkot siyang sinabi. Oo, hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa taong iyon, napakaswerte para sa matandang ito na mabubuhay sa mundo hanggang ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon sa buhay ng matandang ito, nakakagulat na nakikita ko pa rin ang aking angkan sa susunod na henerasyon, ito masasabing malas na swerte. Magsalita hanggang dito, ngumiti si Elder Kang at tumingin kay Xingju. Narinig ko na ang tungkol sa Soul Lock Curse na iyon dati, noong panahong iyon, ang kaluluwa ng clansmen, karamihan ay namamatay dahil sa Soul Lock Curse na iyon. Si Elder Kang ay nakakapit hanggang ngayon, napakahusay na. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, agad na tumugon si Xiao Chen. Ang Soul Lock Curse ay isang napakalupit na pamamaraan, hanggat sa loob ng katawan ng kaluluwa ay mayroong Soul Lock Curse, ang Soul Power ay maaaring napakabilis na mawala at sa wakas ay mamatay. Maaari akong mabuhay hanggang ngayon, salamat sa kapangyarihan ng espiritu, kung hindi ay katulad ng ibang mga angkan, ang aking kaluluwa ay ganap na lalamunan at pagkatapos ay mamatay. Bahagyang ngumiti si Elder Kang at sinabi, Espiritu, ano yun? Medyo naguguluhan na sabi ni Xingju. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Xingju ang salitang espiritu. Haha,
Shinju, kilala mo ba si Soul at Beast Soul? Matapos marinig ang mga salita ni Shinju, ngumiti si Elder Kang at nagtanong. Ito, syempre, alam ko, kumpiyansang sabi ni Shinju. Ang kaluluwa ay katangian ng katawan ng tao, habang ang katawan ng kaluluwa, halimbawa, itong Elder Kang ay puro kaluluwa lamang. Natural na kilala ni Shinju ang Beast Soul, ngunit hindi kailanman narinig ni Shinju ang tungkol sa espiritu. Ang espiritu ay mas bihira at mahalaga kaysa sa Soul and Beast Soul. Espiritu, hindi nilikha ng katawan ng tao, at hindi nilikha mula sa katawan ng hayop, sa halip ito ay nilikha mula sa langit at lupa. Sa madaling salita, ang espiritu na pag-iral sa Sky Martial Continent na ito ay napakakaunti. At ang bawat espiritu ay nagdudulot ng nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa. Noong nakaraan, noong nasa Soul Devouring Clan pa ako, nakakolekta ako ng 3 espiritu, 2 sa kanila noong araw ng digmaan ay pinadalisay ng mga powerhouse sa angkan. At ang isang ito ay inilabas ko. Sa mga taon na ito, kung hindi ko ginamit ang espiritu sa loob ng soul power, maaaring patay na ako dahil sa soul lock curse na iyon. Dahan-daang sinabi ni Elder Kang, na tila may matagal na takot. Habang nakikipag-usap ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang katawan, pagkatapos na makahanap ng isang bagay ang kanyang kamay, isang bagay na parang bulaklak ng lotus ang lumitaw sa kanyang palad, at ito ay espiritu. Ang kulay na espiritu na ito ay maputlang asul, ang hugis nito ay parang namumulaklak na lotus at kasing laki ng palad. At sa ibabaw ng espiritong katawan na iyon ay nag-hover din ng isang maputlang asul na gas. Gayunpaman, mula sa isang mahinang gas, naramdaman ni Shinju ang napakalakas na soul power. Ito ba ang espiritu? Tingnan ang espiritu sa kamay ni Elder Kang. Nakaramdam ng pagkagulat si Shinju, napakalakas na soul power, kung gagamitin ito para sa pagdadalisay, kung gayon ang kanyang soul power ay uusad ng mabilis at maabot ang isang nakakatakot na antas. Sa kasamaang palad, nawala na ang Clan Inheritance Cultivation Technique, Soul Devouring Secret Art. Kung hindi, pagkatapos matutunan ni Shinju ang Soul Devouring Secret Art, maaari niyang pinuhin ang espiritong ito. Medyo nalungkot si Elder Kang na sinabi. Hihihi, Master Kang, ano ang sinabi mo dito? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, ngumiti si Shinju, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang palso at agad na lumitaw ang isang itim na libro. Soul Devouring Secret Art, OMG, ito ay ang Soul Devouring Secret Art, magaling, mahusay. Matapos makita ni Elder Kang ang Soul Devouring Secret Art sa kamay ni Shinju, mabilis niyang kinuha ito at patuloy na binuklat ang libro. Matapos malaman na Soul Devouring Secret Art talaga ito, excited siyang tumawa at sinabi. Magulat kay Elder, sa magulong araw na iyon, kumuha ko ng Soul Devouring Secret Art. Medyo nahihiyang sabi ni Xiao Chen. Ang Soul Devouring Secret Art ay Clan Inheritance Cultivation Technique, sa katunayan, nakagawa siya ng isang malaking krimen sa pamamagitan ng palihim na pagkuha nito, at ang parusa ay pinugutan ng ulo. Bagamat ngayon ay namatay na ang Soul Devouring Clan, ngunit si Xiao Chen na nakasaksi ng masaganang panahon ng Soul Devouring Clan, ay nakakaramdam pa rin ng matinding takot. Kehe, Xiao Chen, hindi mo kailangang matakot, sa totoo lang gusto kitang pasalamatan, kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ang aking Soul Devouring Clan na likas na teknik ng paglilinang. Sabi ni Elder Kang at ngumiti kay Xiao Chen. Ramdam niya na kinakabahan si Xiao Chen. Salamat, Elder. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, gamaan din ang pakiramdam ni Xiao Chen, pagkatapos ay masayang ngumiti. Shinju, nagsanay ka na ba nitong Soul Devouring Secret Art? Pagkatapos ay tumingin muli si Elder Kang kay Shinju at nakangiting nagtanong. Magulat kay Elder, medyo na-master ito ni Shinju, hindi lang siya nagtagumpay sa pagsasanay ng Soul Devouring Secret Art ngunit umaasa sa kanyang kamanghamanghang talento, nalampasan niya ang antas ng Soul Healing. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito pumunta kami dito dahil gustong kong tulungan si Master Shinju na magsanay ng Soul Devouring Secret Art. Ngayon ay mayroon si Elder Kang, iyon ay napakahusay. Hindi na hinintay na sagutin ni Shinju si Xiao Chen na excited na sinabi. Marahil dahil hindi siya sinisisi ni Elder Kang sa pagnanakaw ng Soul Devouring Secret Art, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Kaya naman medyo lumayo siya. Babae ka, makahulugang tumingin si Elder Kang kay Xiao Chen, pagkatapos ay nakangiting sinabi. Tila, hindi niya inaasahan na naiintindihan ni Xiao Chen kung paano magsanay ng Soul Devouring Secret Art, at nagulat siya. Shinju, simula ngayon ituturo sa iyo ng matandang ito kung paano magsanay ng Soul Devouring Secret Art. Hindi madali ang wastong pagsasanay sa Soul Devouring Secret Art, kahit na ang kwalifikasyon ay napakahalaga, ngunit kailangan mo ring magdusa. Nakahanda ka ba para sa mga ito? Tumingin si Elder Kang kay Shinju at makahulugang sinabi. Oo, hanggat kaya akong maging mas malakas, handa akong magkaroon ng anumang paghihirap. Desididong sinabi ni Shinju, ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Mabuti, simula bukas, ang matandang ito ay magtuturo sa iyo na magsanay ng Soul Devouring Secret Art, hahaha. Nakita ni Shinju ang ugali, si Elder Kang ay nasiyahan, pagkatapos ay tumawa at sinabi. Kinabukasan, sa kailaliman ng Ancient Mountain, si Shinju sa ilalim ng direksyon ni Old Kang ay nagsimulang magsanay ng Soul Devouring Secret Art. Shinju, una sa lahat, kailangan mong magsanay ng soul defense, makipaglaban sa ibang tao. Ang magandang depensa ang pinakamahusay na pundasyon, ngayon ay pinaghalo mo ang soul power at martial chi, at pagkatapos ay ito nito sa dibdib. Tumayo si Elder Kang sa harap ng katawan ni Shinju at dahan-daang sinabi. Mabilis itong ginawa ni Shinju ayon sa sinabi ni Elder Kang. Tapos na, tanong ni Elder Kang. Oo, mabilis na tumango si Shinju at sinabi.
Bang! Biglang sumulong ang palad ni Elder Kang, nang walang babala, hinampes niya si Xingju sa dibdib. Direktang tinamaan ng powerful soul power si Xingju para lumipad, pagkalapag sa lupa ay direktang nag-spray siya ng subo na dugo. Nang walang alinlangan, grabe ang sugat niya. Hindi sapat na depensa, gamitin ang soul healing para gumaling, bumalik kapag katapos mong gumaling. Nakita si Xingju na nagwisik ng dugo, sa mukha ni Elder Kang ay walang awa at mariing sinabi. Sa labis na pagsisikap, nililinas ni Xingju ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, at agad na gumamit ng soul healing, nagsimulang gamutin ang kanyang pinsala. Matapos gumaling ang kanyang pinsala, pumunta siya sa harap ng katawan ni Elder Kang at nagsabi. Elder Kang, handa na ako. Bang! Nakita niyang muling tumayo si Xingju, walang pidyon na pag-usad ang palad ni Elder Kang, muling humampes si Xingju para lumipad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na katulad ng dati, kaunting dugo lang ang dahan-daang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Nakita ang kanyang depensa na gumawa ng kaunting resulta, si Xingju ay nag-ensayo palalo, at ang ganitong uri ng malupit na pagsasanay ay nagaganap sa loob ng 1 linggo. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay nalabanan ni Xingju ang palad ni Elder Kang nang hindi malubhang nasugatan. Pagkatapos noon ay sinimulan ni Xingju ang pagsasanay sa pag-atake, at pagsasanay sa paggalaw, at ang bawat pagsasanay ay mas mahirap at nagdurusa kaysa sa iba. Pagkatapos ng 3 buwan ng brutal na pagsasanay, sa wakas ay ganap na natutunan ni Xingju ang 3 uri ng pamamaraan ng kaluluwa, 1 uri na lang ang natitira, ang Soul Eruption. Ngunit pagkaraan ng mga araw, hindi agad pinahintulutan ni Elder Kang si Xingju na simulan ang pagsasanay sa Soul Eruption, ngunit itinoon si Xingju sa pagsasanay ng kanyang cultivation technique, at nakapasok sa Martial Sovereign level. Natural, si Xingju ay sumunod ayon sa tagubilin ni Elder Kang, araw-araw ay patuloy na magsanay ng cultivation technique, na nilalamon ng mayamang martial chi sa sinaunang bundok na ito. Sa ganitong paraan ng pagsasanay, pagkatapos ng 1 buwan, sa wakas ay nalampasan ni Xingju ang Martial Ancestor at naabot ang pinakahihintay na antas ng Martial Sovereign. Nakalusot ako, hahaha, nakalusot ako. Tumakbo palabas ng kuweba si Xingju at excited na sinabi kay Old Kang at Xiao Chen na nasa kalagitnaan ng pag-uusap. Oo, mabuti, mas maaga ng ilang araw kaysa sa inaasahan ko. Nakita si Xingju na nakalusot sa Martial Sovereign, ngumiti si Old Kang at sinabi kay Xingju, at dinala si Xingju, pumunta sa practice place. Xingju, alam mo ba kung bakit hindi kita pinayagang mag-practice ng Soul Eruption noon? Tumayo si Elder Kang sa harap ng katawan ni Xingju at nakangiting nagtanong. Hindi ko alam, mangyaring sabihin sa akin, Elder. Naguguluhan na sagot ni Xingju. Soul Eruption, masasabing sa Soul Devo uring secret art na kontrolin ang pinakamataas na kakayahan ng kaluluwa, kung matagumpay itong magsasanay, hahayaan ka nitong mag-promote agad mula sa preliminary rank Martial Sovereign hanggang intermediate rank Martial Sovereign. Gayunpaman, ang pagnanais na magsanay ng ganitong uri ng makapangyarihang paraan ay mahirap, ilang beses na mas mahirap kaysa dati. Kaya't bago mo maabot ang Martial Sovereign at nais na magsanay ng Soul Eruption ay imposible. Dahan-daang nagpaliwanag si Elder Kang kay Xingju. Tumanggo at ngumiti si Xingju, natural na alam niya ang intensyon ni Old Kang. Okay, sa Soul Eruption, kailangan mong makabisado ang Soul Defense, Soul Attack, gayon din ang Soul Movement at tipunin sila sa parehong lugar, subukan mong gamitin ang 3 kasanayang ito ng magkasama. Dahan-daang sinabi ni matandang Kang Ju. Oo, tumanggo din si Xingju, at kumilos siya ayon sa sinabi ni Elder Kang. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay walang magawa siyang nagsabi. Napakahirap, hindi ko magawa. Haha, nasa tamang landas ka. Kung gusto mong ma-accomplish ang Soul Eruption, ang iyong katawan ay dapat sumailalim sa isang matinding stimulus pagkatapos ay magagamit mo ng buo ang Soul Eruption, at sa susunod ay kailangan mong tiisin. Dahan-daang sinabi ni Elder Kang, sa pagitan ng pinag-uusapan, ang kanyang manggas na alon, isang kakaibang banga ng tubig ang lumitaw. Sige, kumuha ka ng ilang balde ng tubig, punuin mo itong banga ng tubig, gisingin mo ako kapag puno na. Nakangiting sabi ni Old Kang kay Xingju, pagkatapos ay humiga sa kalapit na bato, at matulog. Hindi pwede. Itong lang ba ang kailangang pagsasanay? Ito ay mas simple. Sabi ni Xingju sa mahinang boses, pagkatapos ay pumunta siya sa hindi pangkaraniwang banga ng tubig, igalaw ang magkabilang braso niya pasulong, at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang banga ng tubig na iyon. Bumangon. Sa malakas na sigaw, Xingju, gamitin ang kanyang buong katawan ng martial strength para bumangon ito, ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay sa ilalim ng kanyang napakalaking lakas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi gumagalaw ang banga ng tubig na ito. OMG, ano itong banga? Si Xingju ay pagod na umupo sa lupa at tumingin sa hindi gumagalaw na banga ng tubig, at walang magawang sinabi. Noong una, gusto niyang kunin ang banga ng tubig na iyon at direktang dalhin sa pinagmumulan ng tubig, at pagkatapos ay ibalik ito. Ngunit hindi niya akalain na ito ay parang ordinaryong banga ng tubig na napakabigat. Walang pagpipilian, hinanap ni Xingju ang 2 bar-aisle sa kuweba at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pinagmumulan ng tubig. Hihihi. Nakita si Xingju na malungkot na tumakbo, binuksan ni Old Kang ang isa niyang mata, tumingin kay Xingju, lihim na tumawa.